Dinagsa ang unang gabi ng burol sa Naga City ni Secretary Jessie Robredo. Closed casket ang burol. Ibig sabihin, sarado po ang ataol at mismong mga anak ng kalihim hindi nakita ang labi ng kanilang ama. Nakatutok si Katrina Son. Katahimikan ng bumalot sa Archbishop's Palace sa Naga City nang ipasok ang mga labi ng yumaong DILG Secretary Jessie Robredo mag-aalas 11 kagabi mula sa Funeraria Imperial. Tumayo ang lahat, tila isang pagpupugay sa kanilang dating alkalde. Sunod na pumasok sa Archbishop's Palace ang pamilya ng kalihim. Isang misa ang agad na inialay para kay Robredo. Binasbasan ng may bahay ng kalihim na si Attorney Lenny ang labi ng asawa. Mula kaninang madaling araw, walang tigil ang dating ng mga nagmamahal kay Robredo bilang pakikiramay. Lahat gustong maiparating ang kanilang pagmamahal sa kalihim at para makidalamhati sa pamilyang kanyang iniwan. Kinaumagahan, isang misa muli ang idinaos na dinaluhan ng mga lokal na opisyal ng Naga at ilang miyembro ng gabinete. Kwento ni DOTC Secretary Mar Rojas, bagaman malungkot ang sinapit ni Robredo, nagpakita naman ng lakas ang mga anak nito. Gayunman, pinili raw ni Attorney Lenny na hindi na ipakita sa mga anak ang katawan ng kalihim matapos maiahon ito mula sa tubig. Dahil hindi nila nakita si Jess na close coffin na eh. Pati sila yung sa pamilya, minarapat nung nanay nila na hindi na ipakita sa kanila si Jess. Well, matatag sila, no? At saka kakabilib talaga sa kabila nitong trahedya sa pamilya nila ay nandyan sila, very gracious. Parang ang feeling ko sila pa nagko-comfort. Sila pa yung nagko-comfort sa akin eh. So talagang well, I just wanted to reach out to them at sabihin sa kanila na huwag sila mag-alala at ganun lang na marami nagmamahal sa ama nila. Dagdag ni Rojas, mula pa raw noong malaman na natagpuan na ang wreckage ng eroplanong sinasakyan ni Robredo. Hindi na raw tumigil ang mga ito sa pagtatanong ng development sa ginagawang paghahanap. They were very, very curious. Si Aika at si Trisha pa nga were saying na gusto rin namin mag-dive, ganon. Si Frank Malabed ang nag-ayos sa labi ni Robredo. Siya rin ang umasikaso sa labi noon ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Malabed, 8 oras daw nilang inayos ang labi ng kalihim. Sinuotan din nila ito ng barong Tagalog. Pero dahil daw sa kondisyon ng labi ni Robredo na nababad ng ilang araw sa tubig, iminungkahi niya sa pamilya na gawing closed casket ang burol. Pinaubayan na sa amin ng pamilya. At basta sabi nga, the best. Katrina Son, nakatutok, 24 oras.